Isa na namang panibagong video ang mapapanood natin ngayon tungkol sa isang biotechnology na naglagay sa bingit ng katapusan ng sangkatauhan. At ang kwento ay nagsimula sa gitna ng isang high-level biotech conference. Dumating si Professor Sejong dahil sa isang imbitasyon para sa presentasyon ng CEO na si Kang Wuchel. Sa dambuhalang screen sa kanyang likuran ay ipinapakita niya ang kakayahan ng slime mold at ang konsepto ng collective intelligence ng mga langgam. Ang mga slime mold ay may kakayahang magpahilom ng sugat sa maikling panahon, samantalang ang mga langgam naman ay may pambihirang paraan ng komunikasyon. Ang kanyang ambisyon ay mailipat ang network communication system ng mga langgam at regeneration ability ng mga slime mold sa utak ng tao upang makabuo ng isang perpektong kolektibo. Sa madaling salita ay makakapagpasa o share ng impormasyon ang mga tao na hindi gumagamit ng kahit na anong bagay. Nagpalakpakan ang mga tao sa pagtatapos ng presentasyon. Kaagad namang bumalik sa kanyang opisina ang CEO, subalit ang hindi niya alam ay nasundan pala siya ni Yong Cheol. Kaagad na itinurok sa CEO ang isang bagay na agad na nagpabago sa kanyang katauhan at hindi nagtagal ay nagmamadali itong umatake sa mga tao sa paligid. Mabilis na kumalat ang virus sa mga tao sa loob ng gusali at nabalot ng nakabibinging sirena at pulang emergency lights ang makipot na pasilyo ng Dongwori Building. Nanlaki ang mga mata at huminto si Sejong dahil isang bulto ng tao ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Pero hindi ito normal na pagtakbo. Ang mga balikat nito ay baluktot. Ang ulo ay nakatagilid sa hindi likas na anggulo. At mula sa bibig nito ay umaagos ang malapot na puting bula, tulad mismo ng nangyari sa CEO sa VIP room. Sa biglang paggalaw ay biglang lumingon ng diretso sa kanya ang isang infected at sa isang iglap ay sumugod ang nilalang sa bilis ng isang mabangis na hayop. Walang magawa si Sejong kundi ang tumakbo at magtago sa loob ng isang silid kasama ang ibang mga tao. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga ganitong klase ng video, ay huwag mong kalimutang isubscribe and channel na ito para updated ka sa mga susunod pa na videos na tulad nito. Salamat! Hindi pa man malinaw sa kanya ang buong pangyayari, ngunit bilang isang biologist, ay napansin niya ang mabilis na pag-evolve, talas ng pang-amoy ng mga ito, at tila ba tulad ng mga langgam na hindi umaatake bilang isang individual, kundi kumikilos at nag-uusap sila bilang isang kolonya. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan ang kanyang natuklasan at agad siyang bumuo ng isang plano para makaalis sa lugar kung saan sila naroon. Dahil alam niya na hindi magtatagal ay mas magiging matatalino pa ang mga infected at di kalaunan ay matutukoy ng mga ito ang kanilang lokasyon. Dahil dito ay napagpasyahan ni Sejong na gumamit ng iba't ibang amoy ng pabango upang magdulot ng kalituhan sa kanilang collective network. Ang amoy kemikal na paligid ay gumulo sa signal ng komunikasyon sa pagitan ng mga infected. Hindi nila maipasa sa isa't isa ang babala o lokasyon ng mga tao, kaya pansamantalang nabuwag ang kanilang pagiging isang organisadong kolonya, kaya nagkaroon sila ng pagkakataong umalis at humanap ng tulong. Sa kabilang banda ay agad na ini-lockdown ng mga otoridad ang gusali. Natukoy din nila ang laboratory ng taong nagpakalat ng virus, kaya agad nila itong pinasok at inimbestigahan sa paglalayong may makukuha silang mahalagang impormasyon. Umagaw sa kanilang pansin ang mga unggoy na nasa loob ng mga aquarium na tila ba nagbabanta ng hindi magandang pangyayari. Sa gitna ng kanilang pagmamasid ay nagising ang mga unggoy at mabilis na kumawala sa kanilang mga kinalalagyan. Tulad ng mga ligaw na kidlat, sumugod ang mga hayop sa bilis na hindi kayang sabayan ng paningin ng tao. Nagpatalon-talon sila sa mga pader, kisame at mga laboratory shelves habang tumatalsik ang mapuputing bula at dugo mula sa kanilang mga naglalaway na bibig. Napatakbo sa takot si Seol-hee, isa ring propesor tulad ni Sejong, habang hinahabol siya ng isang mabangis na unggoy. Subalit sa tulong ng isang sundalo ay nabaril nito ang umaataking unggoy kay Seol-hee. Namatay ang unggoy matapos tamaan sa ulo at nakahinga naman ng maluwag si Seol-hee, subalit sa kabila nito ay isang pangyayari ang gumulat sa kanya. 추가 위협 발생 시 즉각 대응
Bigla na lamang tumigil sa pag-atake ang lahat ng iba pang mga unggoy matapos mamatay ang unggoy na umaatake sa kanya. Napansin din niya ang isang grupo ng mga larawan na tila ba nagpapatunay na ang mga unggoy ay parang isang computer network na kapag nasira ang server ay mawawalan na ng silbi ang lahat ng computer na konektado dito. Dahil dito ay nabuo ang konklusyon na kapag napatay nila ang unang infected na tao ay titigil na ang lahat ng iba pang mga infected katulad ng nangyari sa mga unggoy. Kaagad na ipinaalam ni Seol Hee ang kanyang natuklasan sa task force leader. Hindi na ito nagsayang ng oras at mabilis na nagpadala ng team para tugisin ang pinakaunang infected, ang CEO. Lumapag ang mga sundalo sa ibabaw ng gusali at matapang itong pinasok mula sa itaas. Walang pag-aalinlangan sa kagustuhang mawakasan ang kasalukuyang banta sa sangkatauhan. Subalit hindi inaasahang naghanda pala ang mga infected. Ang mga ito ay nagtipon sa isang lugar at nagplano ng biglaang pagsalakay ng sabay-sabay tulad ng nabanggit ni Profesor Sejong. Sila ay kumikilos bilang isang kolonya at mas nagiging matatalino sa maikling panahon. Ngunit dahil sa dala ng mga sundalong high-powered na mga armas, ay mas nangibabaw sila sa mga infected hanggang sa matanaw nila ang kanilang pakay, ang CEO, ang pinakaunang na-infect ng virus na inaasahang magwawakas ng lahat sa oras na mapuksa nila ito. Matindi man ang laban bago marating ang target ay nagawa nila itong pabagsakin. Subalit hindi nangyari ang inaasahan. Hindi huminto ang kolonya na tulad ng nangyari sa mga unggoy dahil naipasa na pala ng CEO ang pagiging server kay Yong Cheol. Ang taong nagpakalat ng virus at bahagi ng kanyang plano ang lahat ng ito. Patuloy na umatake ang mga infected sa mga sundalo at dahil sa pagod at walang tigil na pagdating ng mga kalaban, ay kalaunan ay nakagat at na-infect na rin ang lahat ng mga ito hanggang sa wala nang matira. Dahil dito ay maisa sa katuparan na ni Yong Cheol ang kanyang plano na lumabas ng gusali gamit ang mga sundalo at sasakyan nito ng walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda, si Sejong ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa loob ng gusali at humahanap ng paraan upang makalabas dito, subalit na corner siya at nakulong sa isang silid. Ganun man ang kanyang sitwasyon ay hindi nawawalan ng loob si Sejong. Patuloy pa rin niyang iniisip ang lahat ng kanyang obserbasyon hanggang sa biglaang may natanggap siyang isang tawag. Si Seol Hee, ang boses nito ay malumanay na tila ba nawawalan na ng pag-asa sa sitwasyon. Sinabi niya kay Sejong ang natuklasan nila sa laboratory ni Yong Cheol. Kaya pinasok ng task force ang gusali, subalit hindi tumigil ang lahat kahit na napatay na nila ang CEO. Dahil dito ay naalala ni Sejong ang nakita nila sa CCTV footage na sinadyang magpakagat ni Yong Cheol sa CEO. Kaagad na nabuo sa isipan niya na dahil dito ay naipasa na kay Yong Cheol ang pagiging server ng network ng mga infected. Kaya nakokontrol niya ang mga ito. Kaya walang ibang dapat patayin kundi si Yong Cheol ang nagsimula ng lahat ng ito. Muling nagkaroon ng panibagong lakas si Sejong at patuloy na gumawa ng paraan upang makalabas sa gusali. Butas man ng karayom ang kanyang daraanan, ay hindi ito naging hadlang sa kanyang layunin na kumawala sa mga infected at hanapin si Yong Cheol. Tuluyan na ngang nakalabas ng gusali si Yong Cheol gamit ang sasakyan ng mga sundalo. Dinala niya sa kumpol ng mga tao ang mga infected na sundalo upang doon maghasik ng lagim. Nagkagulo ang lahat at nabalot ng takbuhan, sigawan at takot ang bawat kalye. Dahil sa pangyayaring ito ay napagdesisyonan ng task force team na lisanin ang lugar para sa kanilang kaligtasan. Ngunit nanatili si Seol Hee upang gabayan at tulungan si Sejong na puksain ang taong nagsimula ng kaguluhang ito. Alam ni Seol Hee na sa desisyon niyang ito ay dalawa lang ang maari niyang kahinatnan, mamatay ng lumalaban o magtagumpay. Matapos ang mabilis na paghahanap, ay agad niyang itinuro kay Sejong ang lokasyon ni Yong Cheol. Nagmamadaling kumuha ng sasakyan si Sejong at sa kabila ng mga balakid na humaharang sa kanya, ay nakita na rin ng kanyang mga mata ang pinuno ng mga infected. Buong loob niyang inapakan ang accelerator ng sasakyan upang banggain si Yong Cheol, subalit siya ay nabigo.
Bilang ganti ay inutusan ni Yong Cheol ang mga infected na atakihin ang sinasakyan ni Sejong upang mapigilan siya sa kanyang layunin. Tumalon sa sasakyan si Sejong ngunit hindi ito pinansin ng mga infected dahil sa suot-suot niyang damit na tila ba siya ay isa ring infected sa mga mata ng kanyang kalaban. Subalit hindi nagtagal ay natuklasan ito ni Yong Cheol. Kaya ipinasa niya ang impormasyon sa mga infected nang sa gayon ay sa kanya matuon ang lahat ng pag-atake ng mga ito. Dahil dito ay nagpatuloy sa pagsalakay kay Sejong ang mga infected. Akala ni Sejong ay yun na ang kanyang katapusan, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalipat ang damit ni Sejong sa isang infected. Hindi tumigil ang mga infected na sundan ng damit sa pag-aakalang si Sejong pa rin ang nasa loob nito. Nagpaikot-ikot ang mga ito dahil sa paghabol sa damit na nagdulot sa kanila ng kalituhan. Sa pangyayaring ito ay nasira ang collective intelligence ng mga infected. Kasabay nito ay nawalan na ng control si Yong Cheol sa mga infected. Kaya napatigil silang lahat na tila ba walang alam sa kung ano ang nangyari at natutunan nila sa nakaraan. Sa hindi inaasahang sandali, hindi si Sejong ang nilusob ng mga infected. Para silang sabay-sabay na nahipnotismo sa liwanag na may imahe ng mga tao. Naguunahan, nagbabanggaan, nagwawala habang tumatakbo papunta sa pinagmumulan ng liwanag at doon, nakatayo si Yong Cheol. Isang infected ang unang sumalpok sa kanya, matindi, marahas, at ang katawan niya ay tumilapon sa pagitan ng dalawang sasakyang nag-aapoy, parang itinapon ng mismong kapalaran. Nagpilit siyang gumapang palabas, umusad, huminga. Pero bawat segundo, mas marami pang infected ang dumadagsa, nagbabanggaan, nagtatalsikan, at mas lalong naipit si Yong Cheol. Tuluyang binalot si Yong Cheol ng apoy at sa mismong segundo ng kanyang pagkamatay, tumigil ang mundo. Tumigil ang mga infected, tumigil ang ingay, tumigil ang pag-atake. Parang may pumindot ng isang invisible switch na tila ba ang apoy na lumamon kay Yong Cheol ang siyang nagpatigil sa bangungot. Dito na nagtatapos ang kwento ng pelikula. Maraming salamat sa panonood ng recap na ito. Again, huwag mong kalimutan na i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Pero bago ako magpaalam, gusto kitang tanungin, kung may sequel ang Colony, anong twist ang gusto mong makita? Pagbabalik ng mga infected? Pag-usbong ng bagong colony? Or dark turn para sa bida?